So ayan. Hello. Kumusta kayo? So may pupuntahan tayo today. Meron tayong program na pupuntahan. Sasamahan nyo lang ako. So ito, ginamit ko na yung camera natin. So sana hindi na siya mauga. Sana stable siya para kahit paano maganda yung kuha. Kasya. Medyo dito lang naman, malapit lang naman yung pupuntahan natin. Meron akong event na pupuntahan. And so while papunta tayo doon, i-share ko na lang din sa inyo ngayon. Nagko-contemplate kasi ako kung wow, CF Moto 450 SR. So ayun, nagko-contemplate kasi ako kung benta ba natin tong CBR natin. Well, actually sa totoo lang, mababa na kasi ang value nitong CBR ko kasi nga ano na to, lolo na to 10 years na to tsaka ang laki na kasi ng odo niya. Parang kapag binenta ko to, sobrang baba ng price. Kasi nung nakaraan, may niride ko siya. So ayun, may mga isyong lumalabas. So syempre alam niyo naman, di naman tayo ganun kayaman. Ipapaayos na naman natin to. Although yes, ready ko naman siyang ipaayos. Nandito naman ako, pero parang kinakain kasi ng trabaho yung time mo Kaya minsan kahit na syempre gusto mo maipaayos, hindi mo magawa kasi may mas kailangan kang gawin, ganyan. Bigla kasi siyang namatay. Hindi, ang nangyari kasi noon, huminto ako. Di syempre ni-neutral ko. Kaso yung pagka-neutral ko, mali yung pagkasungkit. Mali yung pagkasungkit ko. Tapos na gano'n siya, nag-stall siya. So nung nag-stall siya, ginawa ko, ni-neutral ko muna bago ko i-start. Tapos yung ni-neutral ko, nung i-start ko na, biglang namatay. Tapos
tapos nabuhay ulit. Hindi ko alam kung anong issue, battery ba? Ayan, kagaya nun. Hindi ko alam kung battery ba, spark plug. Kasi ang problema na itong CBR ko din, dahil nga matanda na siya, 10 years na siya, 10 years old na siya. And sabi ko nga sa previous video ko, nung kunenten ko tong CBR natin, ako na yung panglimang owner niya. Hindi ko alam kung naano na ba to. Alam niya yun na full PMS na, yung talagang chinek yung lahat, yung wirings, yung ganon, yung brakes. Di ko alam. And syempre, dahil nga nasa akin na siya, so ako na yung gagawa nun. The problem is, di ko alam kung magkano kasi yun. Di ko alam kung mapapagastos tayo dun ng ilang libo din, para kahit papano gumanda-ganda performance na. At kung may issue siya, malalaman natin. Mali ako dapat pala sa kabila ako. Sana walang magalit sa akin. Wala kailangan natin sumingit. Mahirap sa sports bike yung maipit sa traffic. So yun nga, so kailangan ko siyang mapa full PMS. Uy, umulan. Bait umulaan. Nako po, umulan. Hindi ko pa naman dala yung kapote. So ayun, parang gastos after gastos. Pero don't get me wrong, hindi dahil sa pangit yung CBR kaya ko siya ibebenta. Kumbaga parang for me, hindi ko siya naaalagaan ng maayos, ganun. Kasi ang tanda na rin niya, kasi ang ano na ang laki na ng odo niya Imagine 33,000. Ako, kailangan na itong minto. Biglang umulan. Tuloy na lang tayo para hanggat hindi pa naman na lumalakas yung ulan. Basta ayun, nagko-contemplate ako kung bebenta ko ba siya or gamitin ko lang ng gamitin. Siyempre ayusin din natin kung may kailangang ipaayos. Then antayin ko na lang masira. I mean yung parang ganun, antayin lang natin maluma. Hindi ko alam kung ano yung magandang dapat gawin Actually, dami ko na nga ditong pinalitan Isa pang reason kung bakit ganun yung naiisip ko, kasi di ba dalawa yung motor ko, isang scooter at saka itong CBR, yung Mio Sporty natin, yung isang motor natin. So lately parang engganyo kung bili-bili ng ng parts, ganyan, ng accessories, tas ikakabit mo, ganyan, tas dahil mo nakikita sa TikTok, sa Facebook, na mga binibuild na CBR.
parang gusto kong mag ano, parang gusto ko ganun, yun na lang ang gawin ko. And of course, mas maraming content, di ba? Well, total, nasa mundo naman tayo ng content creation. So, parang much better na ano tayo sa contents. Nagbabibrate din pala tong camera na to sa harap. Okay kaya kuha mo? Baka nagsishake-shake ka din. Nagbabibrate. So yun, parang ganun yung naiisip ko. Eh, hindi ko pa alam actually kung anong magandang dapat gawin. Kung ano ba yung mas okay. Kung mas okay ba na mag-focus na lang tayo sa isa and benta na natin yung isa, or hayaan lang muna natin yung dalawa. Kasi ano talaga eh, pangarap ko talaga yung sports bike eh. Lumalakas yung ulan, men. Ako, shish, traffic pa. Kailangan kong huminto dito. Inubutan tayo ng ulan, men. Mukhang naman wala tayong kapote, tsaka tayo nabutan ng ulan. Nako, mukhang basang sisiw ako nito. Anyway, di naman ako dun importante sa ano natin, sa sa event na pupuntahan natin. Hindi naman ako ganun ka-importante, kaya okay lang na okay lang na maging late, and of course hindi man ako titignan dun, kasi syempre pangit kasi basa ka. So wala nang ulan, larga na tayo. Actually malapit na tayo eh, dyan na lang yan, no? Pagliko natin dyan. So yun, huminto lang ako kasi kala ko lalakas yung ulan eh. Tara na, baka bigla pang bumuhos. Mahirap na. Minsan yung ulan traidor eh. Ay, neutral pala, kaya pala hindi umaandar. Yun nga,
mag-decide. Nako, yan ang sinasabi ko. Biglang bumuhos ata. Ay. Pero sige, tuloy na natin. Kaso traffic sa portion na to eh. Yan ang sinasabi ko. Liko na nga tayo dito. Ang dulas. Dulas ng kalsada. Nako. Di na ako huminto kasi ganun din eh. Mahirapan ako. Oh. Mahihirapan ako. Ito mahirap yung parking. Saan kaya tayo magpa-park na ito? Laki-laki ng motor natin. Nakalagay pang no parking dun, no? Saan kaya to? Sabi na, traitor yung ulan eh. Saan kaya pwede? Actually, late na nga ako. Kanina pa nag-start yan eh. Kanina pang 2:00 eh. Ay, may pwede mag-park. Pwede ba dito? So, ayun. Nabasa ako. Wala tayong magagawa, ganun talaga. So, ayun. Dito na ako. Siguro dito ko na lang i-end yung video natin. Thank you sa pagsama. Still nagugulang pa rin ako ng dapat nating gawin. Pero sana itong mga susunod na araw makapag-isip na tayo ng pwede natin magawa, yung gusto natin gawin. So siguro hanggang dito lang. Thank you sa pagsama. Bye bye.